Sa tinurang yun ni Margie ay hindi na napigilan na malakas na naihampas ni Gaston ang kanyang isang palad sa kanyang lamesa. Hindi na magawang makapagtimpi ng kanyang galit sa mga pinagsasabi ng babae sa kanya. Hindi niya makuha kung saan nanggaling ang galit ng babae sa kanya at nagawa nitong masabi yon. Hindi man ito kilala kung sinong kanyang tinutukoy, isa lang ang nasisigurado doon ni Gaston. Walang sinuman na magsasalita ng masama patungkol kay Nati at bibintangan ito ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Kamukha niya si Brixton. Ano pang kailangan niyang patunayan? Kamukha ito ng apo niya sa pamangkin. At kahit walang DNA na nangyari, alam niya at nasisiguro niya na anak niya ang bata. Walang sinuman ang makakapagpabago ng katotohanan yon sa kanya. Ano bang pakialam mo sa ginagawa ko sa buhay ko? Direktor Tabora. Ang tagal na nating natapos. Bakit mo ko hinahabol? Wala kang karapatang akusahan ng hindi ko siya anak. Anak ko ang batang yun. Anak ko. Narinig mo? Napaawang ng bibig ni Margie. Ibig sabihin ay may anak nga talaga. Ang gobernador kagaya ng kanyang nalaman. Ano bang kailangan mo sa akin ngayon? Pera? Kapangyarihan? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi ba at pagkatapos ko ay may naging karelasyon ka rin naman? Ano tong hinahabol mo sa akin? Sabihin mo na unless may problema ka na talaga sa utak. Umalingaw-ngaw na sigaw ni Gaston na nagawa ng tumayo sa mesa. Nadoble pang pagkagulat sa mukha ni Margie sa sinabi niya ni Gaston na parang hindi niya na ito kilala. Sinong matinong taong susunod sa akin doon? Tapos ano, girlfriend kita? Kailan pa kita naging girlfriend? Ex-girlfriend Margie. Lagpas 2 years na akong walang naging karelasyon at hindi ikaw ang huling girlfriend ko. Alam ko sa puso ko kung sinong huling babaeng yun. Kaya tigilan mo yung pag-iilusyon mong pag-aari mo pa ako. Okay? Hinihingal pang litanya ni Gaston na pulang-pula ng mukha sa labis niyang pagkairita sa kaharap niya. Gulantang at parang hihimatayang napatayo na si Margie habang hindi inaalis ang kanyang paningin kay Gaston. Hindi niya yun alam. Ang alam niya, siyang huling nakarelasyon nito at ang mga sumunod ay fling na lang at walang naging seryoso. Siya lang ang babaeng sineryoso nito kung kaya naman palagay ang kanyang kalooban. Anong sinasabi ng gobernador ngayon na 2 years? Ibig sabihin hindi lang siyang babaeng totoong minahal ng gobernador noon? Kahit na malabo ang relasyon nilang walang string attached. Sinong babaeng yun? Kailangan niyang malaman kung sino to. Hindi siya makakapayag na paghiwalayin sila ng babaeng yun at tuluyang talikdan siya ng gobernador. 2 years? May naging karelasyon ka 2 years ago? Halos hindi lumabas yun sa lalamunan ni Margie na halatang hindi pa rin makapaniwala ng mga sandaling yun sa sinasabi niya. Sinong babaeng yun, Gaston? Sagutin mong tanong ko. Sinong babaeng tinutukoy mo? Sinong babaeng nagsasabing nagkaroon kayo ng anak? Sino, Gaston? Pa-hysterical pang ipinadyak ni Margie ang kanyang mga paa sa sahig habang namumula ng mga mata. Napuno ng sakit ang kanyang muka habang titig na titig pa rin kay Gaston. Para siyang nananaginip lang na sandaling yon. Lumaki ng butas ng kanyang ilong nang gagalaitin ang kanyang kalooban na mas nadagdagan pa ang galit niya. So totoo? Totoo nga na may anak ka? Totoo na kasama mo siya sa Italy kung kaya ayaw mo kong isama? Malakas sa sigaw pa nito na para bang kasalanan ni Gaston na magkaroon siya ng ibang babaeng mamahalin. Sino siya ha? Malakas nang umiyak si Margie na parang batang inagawan ng pagkain o laruan ng kanyang kalaro. Bahagyang nahabag naman dito si Gaston, ngunit alam niyang kanyang limitasyon. Kung aaluin niya ito, aasa itong okay pa rin sila nito. Margie, akala ko ba hindi ka mag-aasawa? Wala sa plano mo magkaroon ng asawa, hindi ba? Busy ka. Marami kang trabaho, marami kang responsibilidad sa negosyo ng pamilya niyo at maging sa tungkulin mo ay abalang-abala ka. Ano to? Nang buntis ka? May kasunduan tayo, Gaston. Hindi tayo parehong mag-aasawa, hindi ba? Masaya naman tayo na ganito lang. Masaya tayo na kahit wala siya ating namamagitan ay nagkakaunawaan tayo. Bakit mo naman ako binigo? Bakit? Naipilig na ni Gaston ang kanyang ulo. Nakipagkasundo nga siya dito noon ngunit hindi naman niya hawak ang kapalaran niya lalo pat may biglang babaeng dumating sa buhay niya na sobrang binabaliw siya hanggang sa mga sandaling yun. Anong gagawin niya? Hindi na lang yun pansinin? Ginawa naman niya, sinubukan niya pero bigo siya. Hindi niya na kayang baliwalain ang kanyang nararamdaman.
Sobrang minahal niyang isang Natalia Bentacourt. That was ages ago, Director Tabora. Mga bata pa tayo nun. Maling pangako lang yun. Everything fades. Lahat lumilipas. Sigaw na rin ni Gaston na hindi na mapigilan ang umaahong galit sa kanyang dibdib. Malinaw na wala naman na tayong matinong relasyon. Kaya bakit kailangan kong magpaliwanag? Nakaraan na natin yun. Tapos na, Margie. Kalimutan mo na. Umahon ka na. Huwag mo nang balikan dahil hindi na ako sa'yo makikipagmabutihan pa. Actually, hindi naman to big deal kay Gaston. Gumagawa lang ito ng eksena. Oo, nagkaroon nga sila ng relasyon at dahil in love siya dito noon, may mga pangako na bitawan siya na wala naman siyang intensyon na tuparin. Yun ang pinangahawakan ng babae. Nangako silang sa pagtanda nila, silang mag-aalaga sa bawat isa. Kaso ayun nga't na in love siya sa ibang babae at sa palagay niya. Ang babaeng yun ang gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. This is not right, Gaston. Pagbabayaran mong ginawa mong ito sa akin. Hindi mo ko tinanong kung okay lang sa akin. Bakit ko yun gagawin? Ano ba kita? Nakaraan na kita. Bakit kailangan ko sabihin ng lahat ng yun sa'yo? Tulog ka pa ba? Gumising ka na. Hindi na ikaw. Ibang babae na, Margie. Hindi ko kayang mabuhay na walang babaeng yun. Bumaha pa ang mga luha ni Margie at mabilis siyang tinalikuran. Patakbo na itong lumabas ng kanyang opisina. Doon siya dumiretso sa halip na sa mansyon dahil umano'y nandun si Margie, hinihintay siya nitong magtungo doon. Nais ni Gaston na ayusin na muna yon bago pa siya umuwi ng mansyon. Ngunit sa halip na maayos, mas lalo pa itong lumala. Baka ilang beses na napamura si Gaston na nanghinang pabagsak na utak sa dami ng kanyang mga iniisip. Kinapaan na niyang bulsa at naghahanap ng sigarilyo, ngunit wala naman siyang makuha. Sa halip na maghanap noon na tawagin ng kanyang sekretary upang utusang bilihan siya. Minabuti na lang niyang uminom ng tubig sa kumalma ang katawan niya. Biglang nanakit ang batok niya sa dalang stress ng biglang pagsulpot sa harapan niya ng dating kasintahan niyang si Margie. Hindi kalaunan ay pumasok ng kanyang sekretary na sa halip na makapagpahinga na rin ay gaya niyang hindi pa magawang makauwi sa kanila dahil inantabayanan din ang pag-uwi niya na muna sa kanilang mansyon. Governor Barcelo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito nang mapansing hawak niyang kanyang isang kamay, ang batok na para bang masakit yun. Kailangan mo bang madala ngayon sa ospital? Nag-aalala pang boses nito dahil siya'y pinapakita niyang sobrang pagod na itsura. Dala yun ng pagod sa kanilang mahabang naging biyahe mula ng Italy hanggang sa diretsong pag-akyat pa nila ng Baguio. Hindi na kailangan, ayos lang ako, iling ni Gaston matapos na sunod-sunod na mapabuga ng hininga. Tumagal ang tingin ng sekretary sa gobernador at parang tinatansya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sanay na lagi nagpapadala ang gobernador sa ospital at kusa siyang nagpapalagay ng dextrose lalo na kung sobrang stress ng katawan. Kaya naman, yun ang tanong ng kanyang sekretary. Inubos lang nito ang isang bag ng dextrose at kapag daka ay umayos ng kanyang pakiramdam. Ayos lang ako, ulit ni Gaston na makitang parang hindi naniniwala ang kanyang sekretary. Tumayo na si Gaston at inayos ang kanyang sarili. Lumabas na siya ng opisina at sumunod naman ang kanyang sekretary na malalim pa rin ang tingin sa kanya. Ihahatid na muna siya ng kanyang sekretary sa mansyon bago umuwi sa kanila. Yun ang kanilang usapan. Habang biyahe ay hindi mapigilan ni Gaston na isipin ang mga sinabi ni Margie habang ang mga mata niya nakatingin sa labas ng kotse. Ilang beses pa siya doong bumuntong hininga habang sinandal ng ulo sa likod ng upuan ng sasakyan. Pinag-iisipang mabuti kung anong magiging desisyon niya ngayong naiipit sa sitwasyon. Narito na po tayo, Governor Barcelo. Pagdating ng mansyon ay ang inang unang pinuntahan ni Gaston. Agad na nagplaster ang masayang ngiti sa labi niya nang makita si Doña Josefina. Mama, bakit gising ka pa? Siyempre, hinihintay ka. Kumustang biyahe? Kumustang bakasyon kasamang yung mag-ina? Yumakap siya sa ina na parang walang anumang iniisip na problema. Ayos lang, Mama. Bakit hindi mo muna sila isinama dito sa mansyon? Sana dito mo muna pinadiretsyong mag-ina para naman nakita't nahiyakap ko man lang ang apo kong si Brixton. Kailan mo sila dadalahin dito, ha? Lambing pa ng Doña Josefina na sinuri ng itsura ng anak. Kakausapin ko si Nati, Mama. Pagod din sila eh. Maligayang tumango ng matanda. Marahang tinapik pang siyang balikat ng kanyang ina. Hindi na mahintay na dumating ang araw na sinasabi ng anak. O siya, magpahinga ka na. Bukang pagod na pagod ka. Kiling pang ulo ng matandang Donya sa kanya.
May ibang kahulugan ng titig nito sa kanya. Tingit sa kanyang kaalaman na nanggaling sa opisina niyang anak at doon dumiretso. Hindi na rin yung binanggit pa ni Gaston sa ina nang hindi na ito maalala pa. Sinarili na lang niya ang bagay na yon. Okay, mama. Dala ng pagod, paglapat ng higaan ng likod ni Gaston kagad na siyang nakatulog kaysang isipin ang nangyari. Kusa na nagpahinga ang katawan niya ng patang-pata. Nagising na lang siya kinabukasan sa malakas na tunog ng cellphone niya. Ang makitang bahang-bahang tawag ng sekretary niya. Hindi lang yon, pati message ay nag-uumapaw. Governor Barcelo, pasensya na po sa abala. Alam kong nagpapahinga pa po kayo ngayon pero nabasa niyo na po bang lumabas na article online? May malaki po tayong problema ngayon. Hagas na tura ng kanyang sekretary sa kabilang linya. Nandilat ng mga mata ni Gaston na mabilis na pabangon sa kanyang kama. Natulog siyang pagod at magigising siyang gulantang. Napahawak na siya sa ulo nang bigla ang malakas na pumitigas sa kananakit. Article online? Anong ibig mo sabihin? Si Direktor Tabora po. Hindi na pinatapos ni Gaston ang sasabihin ng sekretary at pinatay niya na kaagad ang tawag. Hinagilap niya na kaagad ang kanyang laptop upang alamin kung anong tungkol sa sinasabi ng kausap niya. Pagka-on ng laptop, hindi pa man siya nakakapag-scroll ay narinig niya ng tinig ng ina sa labas ng pintuan ng kanyang silid. Nag-file siya ng leave ng araw na yon at wala siyang planong pumasok sa trabaho upang makapagpahinga ang katawan. Ngunit kung may ganitong gulo, paano niya may papahinga ang kanyang katawang lupa doon? Gaston, buksan mong pinto. Gumising ka. Halos mamuting talampakang tinungo niyang pintuan upang puntahan ng kanyang ina. Mama, ano problema? Nabasa mo na bang laman ng online articles na tungkol sa inyong dalawa? Nakapamewang nitong bungad sa kanya na iwinagayway ang phone sa harap ng mukha niya. Mababakas ang pagiging seryoso nito sa problemang hindi pa lubusang nalalaman ni Gaston kung ano. Ano tong sinasabi dito? Totoo ba ito? Akala ko ba'y si Natalia Bentacourt ang babaeng gusto mo? Ano itong bigla ang anunsyo niyong pagpapakasal ni Margie Tabora? Alam mo ba to? Desisyon niyo bang dalawa? Hindi ka man lang sumangguni sa akin. Ano pang mukhang ihaharap mo sa mga Bentacourt? Ngayon ha? Kakatapos lang na bakasyon ninyo, hindi ba? Nablangkong isipan ni Gaston sa sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Nagusot na gusot ng muka. Hindi niya na malaman kung alin ang unang sasagutin sa mga tanong ng ina. Anong kasal ang pinagsasabi nito? Sila ni Margie? Napaka-imposible. Mama, kalma, okay? Ako nang bahala dito. Aayusin ko to. Hawak na ni Gaston sa magkabilang balikat ni Doña Josefina na pulang-pula ng mukha habang naghihintay ng mga sagot niya. Wala akong alam sa kasal na sinasabi dyan. Kung magpapakasal man ako, alam mo kung kanino ko yung gustong gawin, di ba? Hindi lang kami nagkakaunawa ni Margie. May gusot lang kami. Kailangan lang naming mag-usap. Hayaan mo ako mag-handle ng lahat ng ito. Hindi mo na kailangan mag-alala pa sa akin, Mama. Alright, kalma na. Kalmadong tinig nagpapakalma ng gobernador sa ina kahit na maging siya ay nagpapanik na dahil paniguradong hindi lang si Margie ang kailangan niyang harapin, kundi maging si Nati na malamang ay nakikita yon. Malaki ang naging pasasalamat ni Gaston na nakinig sa kanyang ina na lumabas na ng silid kaysang patuloy itong makiusisa sa bagay na hindi niya rin naman alam kung anong kanyang masasabi. Nang mapag-isa siya ay kinuha na muli ang cellphone upang mas malinawan kung anong nangyayari. Gulupang buhok na palakad-lakad na siya sa harap ng bintana ng silid habang tinatawagan ng sekretary. Nakangiti ang haring araw sa labas ng magandang sikat upang para sa gobernador. Isang bangungot ang panimula ng araw na yon sa kanyang buhay. Pinili niya pa rin na maging kalmado kahit na sa mga sandaling yun ay gusto na niyang sumabog ang ulo't maghanap ng masisisi dito. Hello, Governor Barcelo. Sagot ng kanyang sekretary na halatang problemado na ang tono ng boses. Pahinga rin sana nito sa trabaho ngunit sa kumalat na issue. Kinailangan niya magtungo ng opisina dahil sa dami ng tawag sa kanya ng mga media upang makibalita kung totoo ba ang kumalat. Nasa office niyo po ako ngayon sa Kapitolyo, Governor. Ipabura mong lahat ng articles. Governor Barcelo, may hirapan po tayo dahil kumalat na siya. Madaling araw pa siya na i-post kung kailan kasarapan ng tulog ng lahat. Sinubukan ko na yung iba kahit na viral na. Marami na rin ang mga kakilala niyo at kaibigan na nag-congratulate sa magiging kasal ninyong dalawa na ayon kay Director Tabora ay ilalabas niyo ang date soon. Maring napasabunot ng buhok si Gaston. Kung viral na yon, malamang nakarating na rin yon kay Nati. Anong explanation ang kanyang gagawin?
Paano kung bigla na lang itong magdesisyon ng kagaya sa nangyari noon? Isa pa tamang kanyang ina na anong mukhang iharap niya sa kanilang pamilya kung mababasa nilang article na yon. At least mabawasan man lang. Magpapatawag ako ng press conference at lilinawin ko na hindi totoong kumakalat. Governor Barcelo, may mga screenshots po ng chats ninyo ni Direktor Tabora about wedding plans way back nung hindi pa kayo nagkakakilala ni Miss Bentacourt. Paano niyo po yun may papaliwanag unless sa Direktor Tabora ang bumawit maglino na pagkakamali lang ang nasabi niya? Sabi niya nadala lang siya ng emosyon niya sa galit sa inyo. Lantarang napamura na si Gaston. Sukat akalain na kayang gawin yun sa kanya ni Margie. Ang buong akala niya madadala niya ito sa matinong pakikipag-usap. Kung alam niya lang na may plano itong gawin ng bagay na yun, hindi na sana niya muna ito pinaalis at pinigilang lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya matandaan na may conversation siyang ganun pero sa tingin niya meron nga dahil sa mahal niya ito noon ay malamang nakapagbitaw siya ng mga ganong salita about sa future nila na hindi niya alam na makikilala niyang bunso ng mga Bentacourt. Ganun naman madalas sa isang relasyon, nakakapagbitaw ng pangako. Aalalahanin niya pa ba yun ngayon at uunahing isipin kung may nababanggit nga siya? Paano na lang niya ipapakilala si Nati sa publiko at ang anak nila kung inunahan na siya ni Margie na maglabas ng impormasyon na wala namang katotohanan at hindi nila napag-usapang dalawa? Madadamay si Nati sa issue. Baka pa nga ay mabaligtad siya at sabihin na si Nati ang third party sa kanila kung kaya sila nagkahiwalay ni Margie. Iba pa naman ang mga media. Hindi sila titigil hanggat hindi nauungkat ang lahat ng baho ng mga kasangkot. Isa pa sa inaalala ni Gaston ay paano kung maungkat pang tungkol sa fiancé ni Nati tapos ito pang mababash ng mga tao. Kapag inilabas nila naman si Brixton, sasabihin ng karamihan na dahil nabuntis ang babae, kaya rin ito ang pinipili niya. Wala na siyang paglagyan na sarili kung saan. Kung hindi lang sana nakialam si Margie at naglabas ng ganitong statement, wala naman silang magiging problema. Hindi mawiwindang ang mga taong mahilig makisawsaw dito. I will call you back. Tanging nasabi ni Gaston na muli pang napahilot sa kanyang sentidong mas lumakas ang pintig. Naupo siya sa ibabaw ng kama, hindi na pinansin ng maraming message. Mula sa kanyang mga kakilala na panay ang congrats at nagtatanong kung kailan ang kasal nila. May mga nang-uusisa pa na paano yun nangyari. Hindi niya rin alam ang sagot kung kaya naman hindi na lang niya pinagpapapansin. Isang tao lang na sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Ngayon palang ihinang-hina na siya. Na-imagine na kung anong magiging reaksyon ng babae. Ni hindi pa nga niya nasisettle ang lahat sa pamilya nito tapos may panibago. Baka mamaya sugurin na naman siya ng asawa ng pamangkin dahil lang biglang may nangyari na naman. Sa babae ay siya ang kanyang sinisisi. Pigil ang hiningang pumunta siya sa social media account ni Nati. Tuloy-tuloy siya sa kanyang inbox. Hindi ito online. Wala pa rin ito ni isang message sa kanya o tawag man lang ng mga sandaling yon. Gusto niya itong makausap. Sabihin na hindi totoong lahat na nasa article. Ang tanong lang doon ay paniwalaan ba siya dito? Kung minsan na niyang binigo. Mariin niya pang naipikit ang mga mata. Timing pa nakakatapos lang ng bakasyon nila sa Italy. Baka nga isipin nito na ginawa niya yon para mag-spend ng time sa kanilang mag-ina bago siya magpakasal. Mabuti sana kung maunawaan siya nito. Alam na kaya niya, kung alam na niya. Malamang nag-message na siya o nagtanong na, baka nga hindi pa. Hindi naman niya magawang tawagan ng kanyang pamangking si Krisa. At baka madami pa sa problema niya. Mabinat, isa pang malaking problema yon kapag nagkataon. Kung sinik naman, baka puro sumbat lang ang marinig niya. Hindi niya na talaga alam ang gagawin. Buong buhay niya na maraming problemang kinakaharap. Parang ngayon lang siya nagkaroon ng suliranin na hirap siyang gawan at hanapan ng solusyon. Marahil ay dahil iniisip niya na maraming madadamay. Kung noon kasi siya lang naman ngayon ay meron na siyang mag-ina na umaasa sa kanya na magiging maligaya na sila. Ngunit ano itong nangyayari? Ayaw na ayaw niya ring mahilang pangalan ni Nati. Kung tatapunan ito ng mga pambabatikos, ano na lang ang gagawin niya? Napaka-controversial na naman niya. What the hell, Margie? You are making me a madman. Ilang beses ni Gaston pinagtangka ang tawagan ng number ni Nati. Ngunit hindi pa man yun nagre-ring ay pinapatay na niya. Hindi niya kaya, naduduwag siya. Anong rason ang sasabihin niya? Wala siyang alam? Maniwala kaya si Nati doon?
Kung may screenshot pa ng conversations nila ang kumakalat, paano naman niya pabubulaanan ng lahat ng yun? Proof din yun. Isa pa hindi sila nagkakaintindihan. Kailangan niyang sa personal ito makausap. Sinubukan niya mag-reply sa isa sa mga message ni Nati sa chat. Naghintay siya ng ilang minuto. Hindi niya nasin. Nag-shade ng blue pero hindi niya nasin. Nakadagdag pa rin yun ng bigat sa problemang pinapasa ng gobernador. Tulog pa nga siya siguro. Kung pwede lang niyang hilingin na wag na muna tong magising para hindi niya malaman ang tungkol sa mga nangyayari, ginawa niya na. Saka na lang ito magising at bumangon kapag naayos na niya ang lahat. Hindi naman yun pwede. Ika nga na matatanday walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya marapat lang naharapin ang mga ito at habang maaga pa, ay linawin at ayusin na.